Oh, hey there, Mark here. A lot happened the past 3 years since my last vlog. From finishing my college degree to getting my first job, first out of the country with friends, and passing the boards for psychometricians. As a young adult, I think I've seen more of life after deciding not to share every part of me on social media. Except I'm here today because I wanted to share with you a milestone that I've been waiting to happen since 2015. Do you want to hear and see it? Okay, so hi. Got the goods. So kakauwi ko lang. Namili ako ng mga necessary kung sa checklist para sa mga binili ko. Cotton pads, nasal spray. Nagpo-focus pa siya. Wow! Sulfur soap, Crygesic, micellar cleansing water, clean and clear na oil control film. Tapos walang saline solution sa Watsons tsaka sa Mercury. Tapos may katapat siyang butika. Tapos namili ako ng dalawa. So yun lang. Anyway, I just arrived at the Victoria. Alas 9 pa lang. Nakatulog ako. Pagising ko, nasa Cubao na ako. Alas 11 pa yung schedule ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Baka tumambay muna ako. Nag-download ako ng final season ng AOT. I-re-rewatch ko. Yay! Excited at kinakabahan. Around 11 a.m., pinakit na ako sa taas. Ikot-ikot muna para kunwari di kinakabahan. Naisip ko pa nga mag-backout sa kaba pero andyan na. Ano pang gagawin? And then after about 30 minutes, pinag-sign na ako ni nurse ng consent form acknowledging procedure stuff bago ko na-meet si doc for final consultation. Inabot yata ng almost 3 hours yung surgery. Diyos ko, after nung basang-basa na yung kilikili ko, kaya sorry talaga kayo doc kasi nakakaya. Pero after niya, nag-wear off din yung anesthesia, tapos nagpasundo ako sa friends ko, nag-grab kami papunta sa Airbnb namin, and dinamay si kuya sa video. Sorry. Check-in. 3616, edi ano lang. 36th floor? Huwag ka tumawa. Sobrang sakit. Pero okay lang. Bulaga yan, babe. Oh guys, kailangan siya linisan. Pasintabi. Ate, hindi ko alam paano siya lilinisin. Thank you. Hello guys. Tapos ko lang maglinis ng ilang after 1 hour and 30 minutes. Nag-nasal spray ako after. Tapos pinahira ko ng ointment. Pahinga muna ako. Thank you for bringing sinigang. Pwede ba sa sinigang? Oo, isa pa.
Sige. 99.99 talaga yun. Dito siya. Ito. Ayun nga lang, yung pagkalagay, madaming sintomas. Tulog ng pahinga na. Kaya kapag magkakaroon, magkakain ng tinig. Buka mo nga yan, ganito, dyan. Palalabog ko. Naisip ko na yun eh, na dito na matulog. Tapos, Good morning. Paputol-putol yung tulog ko kagabi. Kasi nag-bleed ako for 2 times. Isa nung 2 a.m. tapos isa nung 4 a.m. Ito lang, itong part na ito, nag-bleed siya. Naka-4 na tissue ata ako. Pero kanina ng alas 4 nag-cold compress na ako. Tapos in-elevate ko lang yung ulo ko para ma-stop siya kahit paano. Tapos, by 4 a.m. nilagyan ko siya ng tissue. Tapos, nakatulog naman ako. Hirap lang magsalita kasi yung lower lip ko lang ay nagagalaw ko. Yung upper hindi. Hello guys! Ang liwanag. Ililigo ko na siya 24 hours after nung surgery. perfect! Hello. We're going out. Para kumain. Si Ardal mo ba? Okay, bye. Status update, hindi ako nakikilala ng Face ID. Pero pag nakamas. Pero lang pag nakamas. Hariko. Hi, bibili mo? Pad Thai. Nakabili ka na ba? Ha? In the midst of chaos. Ang aming med school girly. Ang nabili ko lang ay lugaw. Medyo panira lang yung lugaw. So, yun lang yung kaya kong kainin ngayon. Mag-ingat. Lo. Fix ko na ako. Panoorin ito. Yung ano to. Family plan, family matters. Ganda yan. May mga power. O, ganda yan. Hello guys, good morning. This is day 2. Good thing hindi ako nag-swell. Like, yung paligid ng mukha ko. Siguro dahil nag-take ako ng vitamin C prior, 1000 mg for 1 week. And then pineapple juice. Hirap pa din ang magsalita. So, kakagising ko lang din. Tapos, good thing, hindi na masyado nag-bleed. Ganyan na lang. Minimal bleeding na lang siya. Pero sabi ni Doc, normal lang daw yon for 3 to 5 days. Tapos kagabi, nilagyan ko na lang siya ng gauze pad. Tinip ko na lang dito para maiwasan yung accidental na pag-scratch like habang natutulog ganyan. Mag-isa na lang ako ngayon sa Airbnb kasi umuwi na kahapon si Des. Umuwi na din kanina si Jody. Later naman, pupuntahan ko yung ate ko sa Banawe. Tapos sabay na kaming uuwi para hindi na ako magko-commute. Yun lang. Kakailangan ng breakfast, maliligo. Tapos lilinis ako yung sugat. And then mag-check out na ako. Nireheat ko lang yung food kagabi. Hindi ba siya? Parang hindi siya umiinit. Meron din ako ditong lugaw. And
then, manonood lang ako ng siguro 1 o 2 episode ng AOT. Tapos kikilos na ako. Hello, so time check, it's already 11:30 and lalagyan ko lang ng gauze pad yung nose ko for protection. Tapos magbubook na ako ng Grab papuntang LRA kasi doon kami makikita ng ate ko. So far, ang nakikita kong progress sa nose ko ngayon, mas madali na siyang linisin. Tapos yung stitch, hindi na siya ganun kasagabal kapag naglilinis. Tapos hindi na siya nag-bleed masyado. I think this is my, if i-consider yung surgery time, this is my 2nd full day. Pero this is my 3rd day staying here in Mandaluyong. So ito yung update. 2nd day. Luckily, since alar plasty lang siya, hindi magsuot ng glasses. Kasi yun yung nire-require nila kapag nagpa-rhinoplasty ka. As for my case, yeah. And then, kailangan lang all the time hydrated yung lips kasi nagda-dry siya, especially kapag humihinga ka gamit yung mouth. And then, niligo ko na siya actually. This is my 2nd time na niligo siya. Pinadaan ako lang siya ng sabon. Tapos, nakapag-shampoo na din ako. Tinilt ko lang yung head ko na parang nakasalon. Tapos, yung shower head, pinadaan ko lang dito. Hindi pa ako nakapag full skincare. Pero since na-notice ko na medyo nagda-dry yung balat ko, maybe because of the sulfur soap, nilagyan ko siya ng moisturizer kanina para hindi siya magpatche-patche. Yan lang. Music sa ipad. Painfully sat here rubbing my wedding ring against it and じっとしてられないみんな力を貸してくれ Hello guys, so February 6 na. It's already 12:13 a.m. and kakayari ko lang maglinis or sa lahat ng night routine maliban sa complete skincare. Pero naglagay ako ng moisturizer kasi hindi ko lang dahil sa saline solution nagda-dry yung balat. Pero hindi lang sa nose, even dito. Tapos, laging lip balm. Kahit na hindi naman ako masyadong hirap huminga, like ginagamit ko naman yung ilong ko sa paghinga, nagda-dry pa din siya. Huge progress, I think. Although, 40 post-op, feeling ko mas maga siya kumpara nung 1st and 2nd day. Like, ramdam ko siya sa mukha ko na parang nai-stretch siya, ganyan. Tapos, very uncomfortable talaga yung pakiramdam. Ganun. Tiis lang. Hindi naman masyado nag-video kasi paulit-ulit lang naman yung routine ko. Simula nung umuwi ako ng Bataan. Morning, nag-work ako. Pero hindi naman siya physically demanding. Buti naman. And then, nililinis ko siya from time to time. Ang instruction ay 3 to 5 times. Kahapon, 4 times ako. Pero feeling ko hindi ko dapat siyang masyadong binabasa para na-allow ko yung balat ko na mag-heal, ganyan. So, naglilinis ako 3 times a day. Hindi ako makatawa, pero parang throughout this vlog, parang robot magsalita. Pagpasensyaan nyo na please, ang hirap-hirap talaga. Hindi naman siya like big deal, pero there's quite a few struggles na na-experience ko sa healing stage. Una-una dyan yung bawal tumawa, ganyan. Kasi parang ilang beses ko nang in-attempt tumawa with my friends. And then kapag nagsiscroll ako randomly sa TikTok. So hindi ko siya marirecommend kasi meron lang akong mabilis kasi akong matawa. Tapos marami akong nakikita sa FYP ko na as in talagang pipikit ka na lang kasi sobrang hirap pigilan. Syempre, merong mga strict pa na inaalagaan. Tapos yung isa-send mo sa mga friends mo, dapat yung mga funny na TikTok vids. Tapos,
Second siguro yung discomfort na mafe-feel kasi parang may nakadagan sa ilong mo, ganun. Tapos kahit na ilong mo lang yung affected, parang yung katawan mo ang hirap gumalaw, tapos parang dapat lagi careful ka lang pag kikilos, ganyan. And then third, I think hassle kasi kumain dahil yung lower lip ko lang yung nagagalaw, na-open ko most of the time. Tapos ang hirap ngumuya ng pagkain. Although wala naman binawal yung doktor ko, like walang restriction sa pagkain. Nag-soft diet pa din ako kasi nga mahirap. Paliligo, I think okay naman siya. After 24 hours ng operation, naligo ako. And then second day, naligo ako. Pero ngayon hindi ako naligo. Kasi nag-worry ako baka may contamination ng water. Marami man naman ako ibang mga downside. Wala, pagtulog, nakikita niyo, meron akong 2 neck pillow. Kasi minsan nagigising ako parang nakatagilid akong ganyan. Although hindi ako nakaganon. Pero like naka-tilt yung ulo ko na ganon. Tapos bigla ako ma-alarma kasi kailangan ganyan lang siya. I mean, hindi ka naman gagawin forever. I just have to make sure na yung sugat ng ilong ko malinis siya lagi para iwas yung deep scarring. So, dapat gentle lang, ganyan. And always be on the lookout for possible infections. Kagaya niyan, meron akong pimple dito. Although, before operation, meron naman na talaga akong like nararamdaman kong tigyawat. Tapos, kinabukasan nun, parang feeling ko may umuumbok na siyang pimple. Kumusbong lang siya after ng operation, siguro mga 3rd day, ganyan. Tapos, message ako kay doc. Sabi ko, normal ba siya? Sabi niya, normal lang naman daw sa alagaan lang ng pagpahid ng ointment. Yan lang. Tutulog na ako. Bye. Good night. Hello guys. I think medyo nababawasan na yung swell. Hello guys. I look like a total mess, but kanina medyo nag-worry pa ako kasi akala ko meron na akong jaundice dahil nung nag-take ako ng photo kanina sa phone ko ng may flash gamit yung back cam, nag-yellow yung ganito ko, ganyan, ito, tsaka to. Pero feeling ko dahil parang mga natirang ng swelling. By the way, nakapag-skincare na pala ako, like hindi siya full skincare kasi hindi naman ako nag-facial wash. In-avoid ko lang yung nose part ko kasi feeling ko kailangan na siya ng balat ko. Medyo struggle na lang sa akin yung magkakamot ng nangangati. Since nasa healing na siya, hindi ko siya makakamot agad-agad. Especially kung di ako naghugas ng kamay or nag-alcohol. So ginagawa ko, pagkilas ko alcohol, kumukuha ko ng cotton swab. Kahit kunyari, sa loob yung Makati, dito ko lang kinakamot. Alam mo, hindi na makapaghintay na mag-heal. Pero I know it takes time and patience. So, inaalaw ko lang yung sarili ko na mag-heal. Hindi ko alam kung na-mention ko na. Like, nung isang araw, I feel so good about myself, ganyan. Kasi nakikita ko na yung magandang yung vision ng outcome. Tapos kanina naman, parang medyo inatake ako ng kaba. Tapos parang sabi ko, parang ang laki na naman niya tignan. Tama nga yung sinabi ni Doc. Sinabi niya na may days daw during the healing stage na gandang-ganda ka sa ilong mo. Tapos may days na parang hindi. And yeah. Now I understand. Yun lang. Tsaka huwag tingin ng tingin sa salamin. Although, pag tinitingnan ko naman yung sarili ko sa salamin, parang, oh wow, considering na ganun yung ilong ko dati. Like, significant change talaga siya, diba? So parang, wow. Sumakses. Tagal ng bus. Mag-isang oras na ako nag-aantay dito sa bus stop sa Balanga. Nah. I'm here. I'm done. Saglit lang tinanggal yung sutures. 2:03 pa lang. Bala kong kitain si Jody. Kakain daw kami sa Chili's. Hindi ko alam kung saan yun. Magbubuka lang siguro ko ng Grab or Angkas. Kasi hindi pa ako nagla-lunch. Feeling ko kaming dalawa lang kakain kasi may work yung iba. Tapos si Des may exam. Sabi ko antayin ko si Jody bago ako mag-book ng Grab or Angkas.
Malapit lang pala sa The Victoria yung Chili's. Mga 230 meters lang. So, nilalakad ko na siya ngayon. Antayin ko na lang si Jody kasi maliligo pa daw siya. Yun ang Chili's. Ang daming wire. Cafe din pala dito. Cafe ba to? Ito yung Chili's. May SB sa tabi. Hindi ko alam anong kakainin ko. Foods here. Valentine's na nga pala sa Friday. Hello guys, so nakauwi na ako ng around 11 p.m. So nung tinanggal yung sutures kanina, mas magagaw yung kanan kesa yung kaliwa. And then i-continue ko lang yung Mupirocin ointment for 3 days. And then mag-switch na ako to petroleum jelly during morning and then at night. And then after mawala yung sugat, saka ka magbibigin ng scar removal treatment. O nga, hindi pa ako namimili. O-order na lang ako or magtitingin ako sa Watsons. Pero so far, ang laki na ng pinagbago niya sa dati kong ilong. And I'm already loving the significant change kahit na hindi pa ganun ka-visible yung outcome talaga. Kasi if i-compare ko siya sa mga dati kong pictures, kanyan, dati kong videos, as in, significant talaga yung changes, kanyan. Tapos, kaka-boost talaga siya ng confidence. Hindi ko na lang talaga i-stressin yung sarili ko. But now na wala na yung stitches, mas comfy na, mas comfortable na kumain, mas comfortable na uminom, nakakatawa na din ako medyo, nakakangiti na din. Hindi na hassle maglinis ng sugat kasi pwede ko na siyang i-glide softly ng ganun nang walang sasabit na tahi. Hello guys. I know it's too early to tell given na like 10 days pa lang nakalipas after yung surgery. But I'm already loving the outcome actually kahit na hindi pa siya fully healed. Maybe a year or two if I'm not satisfied enough, I probably opt for a teeth plastic procedure just like what my doctor recommended me to do so. Kasi medyo nagdudroop daw yung tip ng nose ko. Wala daw problem sa bridge pero medyo nagdudroop daw dito. I mean, it's optional. Okay yung yung progress ng healing. Like, I like how it looks at the moment. Kasi in the first place, I wasn't expecting the change to be like revolutionary or transformational, ganyan. Pero it's definitely better than what it looks like before. Ano ba yung audio ko? Manir na agad yun. Okay. Today is Feb 1, 2026, which means it has exactly been 1 year since I underwent alarplasty. Feb 1, 2025 yun. Bilis no, grabe. Di pa rin ako makapaniwala kasi until now, it still feels kind of surreal. Surreal? Pero yun talaga yung right word to describe my experience a year after. Okay, so simulan muna natin sa kung ano yung naging itsura ng ilong ko 1 year after the operation. Nagayos lang ako ng konti just to look more presentable in front of the camera. Pero this is what my nose looks like 1 year after the operation. This is the front view, side view, another side view. Nagpalit ako ng damit kasi hindi ako komportable sa suot ko kanina. And harangan ko na lang yung fan para hindi Sige, sabayang pagbigkas tayo dito. I'm here to talk about a lot of things. Una, noong July pa lang, 2025, kasi pumunta kami ng Taiwan noon. Yun yung unang beses na pumunta kami ng Taiwan. And I was super duper excited kasi doon ko makikita yung progress ng nose ko kapag pinicturean ako ng actual. During that time, nakita ko talaga yung big progress kung ikukumpara yung pictures ko na nag-Thailand kami last 2024. July din yun, 2024. Ang nafe-feel ko ngayon, happiness
super saya, as in super saya talaga. Kasi from time to time, tinitignan ko yung mga old pictures ko from my archive, Instagram, Facebook, and even my old photos from my external drive kasi I keep my collections of my old photos there. And yun talaga yung nagbigay sa akin ng happiness to see yung naging progress ng ilong ko all throughout this 1 year gap, which is a good thing. Kung tatanungin kung na-meet niya ba yung expectations ko sa in-envision ko na itsura ng ilong ko, actually beyond that Kasi hindi naman ako nag-undergo rhinoplasty na lalagyan ng implant yung ilong ko, which for me during that time was a better choice. Kasi sabi nga ng friend ko si Jester, bakit daw hindi ko pa in-overhaul rhinoplasty na may implant, babawasan yung alar, kasi ganun din naman daw, para isang higaan na lang daw sa hospital bed, ganyan. Mahirap kasi mag-undergo implant kasi maraming possibilities. May risk of infection na pwedeng mag-lead to rejection. And yun yung pinaka naging fear ko during that time. And syempre, bago ka mag-undergo ng kahit anong type ng procedure, mapailong man yan o ano, i-search mo muna and i-assess mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo maging change. So, sa case ko, malawak kasi yung alar ng nose ko May bridge ako based sa pinakita ko kanina. May bridge yung ilong ko. Pero ang lawak ng alar ko and nakatuck siya. Napaisip ako, sabi ko, masasolusyonan ba ng implant yung problem ko na yun? Yun yung naging factor ko as to why I considered alarplasty more than undergoing rhinoplasty or overhaul rhinoplasty. And yung pinaka nabago talaga, post-operation pa lang and after 1 year, is yung confidence ko talaga about myself, about my physical appearance. Especially for someone na naka-experience ng bullying way back high school, cyberbullying from people na hindi ko kilala. Kasi mga nasa internet lang sila. Kumbaga, mas naging confident ako about how I look kasi hindi na ako conscious So, mas confident na ako to take more pictures, selfies. Mas confident na ako kapag pinipicturean ako ng ibang tao na dati kasi kapag pinipicturean ako, kailangan talaga mas pipiliin ko lang yung angle na okay yung itsura ng ilong ko, ganyan. So, that's one thing. Isa pa, since mas confident na ako sa sarili ko ngayon, na-boost niya yung self-esteem ko. Kasi nga, mas komportable na ako sa itsura ko ngayon It changed the way I carry myself. I mean, hindi naman din mali na wag mag-undergo ng any type of surgery kasi alam ko may mga tao dyan sa paligid na may paniniwala na dapat maging kontento ka sa kung ano yung ibinigay ng Diyos na itsura mo. Pero let's also not take away other people's choice and wanting to become more confident about themselves or generally want to enhance their appearance just to boost their self-esteem, just like me. Kasi siguro naman, in the big year of 2026, hindi na dapat natin sinishame yung mga tao na gustong i-enhance yung physical appearance nila by undergoing a specific surgery. Kasi una sa lahat, pera nila yon. Pangalawa, wala naman silang ginagawa mali or wala naman silang tinatapakang tao. And pangatlo, it's just not our business. If that's what they want to do, then so be it. Mabuti na lang talaga, I have very supportive people surrounding me. Una na dyan yung family ko. Hindi naman sila nabigla when I wanted to do this. It was during December yata, 2024. Sino-soft launch ko na gusto kong ipagawa yung ilong ko, ganyan-ganyan. Tapos, January 2025, sinabi ko sa kanila na buo na yung decision ko na mag-undergo ng alarplasty. Sabi ng nanay ko, ikaw bahala kung saan ka mas magiging masaya, ganyan. Sinabi ko naman sa kanila na matagal ko na itong pinag-iipunan, may separate na savings ako para i-allot or i-allocate for this expense. Because of that, mas naging confident ako, mas naging matapang ako na humiga sa operation room para ipagawa yung ilong ko. Yun yung na-appreciate ng nanay ko sa akin na parang ang tapang ko daw kasi pinakita ko yung mga pictures ko na may mga dugo-dugo dito, yung incision, yung itsura ng ilong ko, kung parang na siyang karne-karne, ganun. Siyempre yung iba andun yung takot na what if hindi magustuhan yung kalalabasan, ganyan. Kasi nandun yung risk na yun Alam ko naman sa sarili ko na maganda yung kakalabasan kasi maganda yung clinic and yung doctor na napili ko. And also, aside from my family, I also have supportive friends. Yung friends ko from Bataan, yung friends ko sa Manila na sinamahan nila ako all throughout hanggang sa makauwi ako ng Bataan. Kaya, if you're planning to undergo rhinoplasty or alarplasty or kahit anong nose procedure or kahit anong surgery in general, mas may advantage talaga if you have support system na susuportahan ka all throughout. Okay, let's talk about
some practical things na I wasn't able to talk about before, such as yung initial assessment or consultation. Last year, na nag-i-inquire ako sa clinic ko, King MD, nalimutan ko na. Nung nag-i-inquire ako sa clinic, hindi sila masyadong responsive kasi nga, gets ko na maraming inquiry talaga sa kanila. And sinuwerte na nga lang ako na nakakuha ako ng slot sa kanila kasi bali-balita ko kasi nag-join ako ng mga support groups. That's one tip. I think it was January 25 na nag-message ako na kung may available slot. Sabi ko kung okay lang first week ng February ka ako. Tapos sabi, binalikan nila ako. Sabi, Feb 1 daw, okay daw ba ako yun? Tapos sabi ko, sobrang aga naman yata. Nung parang wala na ako masyadong preparation. Pero ginaw ko pa din siya. So yun, nag-down ako ng 5K kasi ibabawasan man niya sa total cost. Ang total operation cost kasi that time was 28,000 yata. So 23 na lang yung kailangan kong bayaran kasi nakapag-down ako ng 5K. After that, sinendan nila ako ng mga instruction kung ano yung mga dapat kong gawin bago mag-undergo ng surgery. Nandun ako sa clinic, Feb 1, may consultation din bago mag-proceed sa surgery. Tatanungin ka ng mga kung ano yung gusto mong i-envision. Ako kasi, sabi ko sa kanya, Doc, gawin natin yung sexy ALAR. Parang alam kong matrabaho siya sa case ko kasi nakatuck yung ALAR ko. And yun pala yung mga cases sa ilong na mahirap and mabusisi and mas prone to scarring kasi nga, nakatuck siya eh. And ang kinatuwa ko kay Doc King kasi hindi siya mapilit. Kung ano lang yung sinabi niya sa akin na possible for my nose, yun lang talaga yung gagawin yung procedure. Kaya parang nung sinabi ko na alarplasty with tip defatting, sinabi niya sa akin na sure na daw talaga ako kasi baka daw yung may ibang cases daw kasi na nagpa-tip defatting tapos parang wala naman din daw naging change sa tip kahit na nagpa-defat. So parang sabi ko, sige Doc, mag-proceed na lang tayo to alarplasty, ganyan. Binring up niya din yung magiging expectation versus reality kasi sabi ko sa kanya, Doc, gusto ko maging manipis yung itsura ng nose ko. Tapos sabi niya, kung gusto ko daw na maging manipis yung itsura ng ilong ko, ano daw ako, tiplasty. Nag-proceed na kami sa operation, tapos wala siyang sakit. Ang pinakamasakit pala doon yung unang tusok ng anesthesia kasi yun yung una mo mararamdaman eh. Tinusok talaga as in dito. Tapos hanggang sa numbness na yung nafe-feel ko. Tapos yun na, nag-start ng mag-operate si Doc nang hindi ko namamalayan. I was awake all throughout kasi kaya naman siya ng tolerance ko eh. Pero kung di nyo kaya, much better na magpa-sedate na lang din kayo para pagising nyo, tapos na yung operation. Pero ako kasi, kinaya ko naman siya. Nakikipagkwentuhan pa nga ako habang ginagawa yung ilong ko and naririnig ko pa yung chikahan ni Doc tsaka nung assistant niyang nurse and nakikisali pa ako sa tawanan na parang tropa nila ako doon. Tapos ayun, hindi ko na lang namalayan na tapos na yung operation. Doon ko na feel na medyo may konting pain. On a scale of 1 to 10, feeling ko yung pain during that time was 3 lang. After operation na. Hindi naman ako nahirapan post-op kasi siguro nasa choice mo yun, nasa willingness mo to do it eh. Yung post-op care, yung kung paano mo aalagaan yung sugat mo para hindi siya mag-scar, kung paano mo siya lilinisin ng maayos para hindi siya ma-infect. Yun eh. Feeling ko, depende din talaga yun sa willingness ng isang tao. Pag lilinis, syempre careful ka naman maglilinis, hindi mo naman tutusok-tusukin yan. Doon talaga masasaktan ka, magdudugo talaga yan. Pero yung pagsunod mo sa proper way ng cleaning, yung pag-inom ng gamot, yung pagpahid ng ointment, yung mga ganong bagay. Ang naging discomfort ko lang naman during that time, parang may nakadikit sa ilong ko, nakadagan na ganon. So parang kailangan mong i-deal yun. Kaya ako, hindi ko nalang pinapansin. Kasi mas stress ako sa nandun na nga siya, anong magagawa ko? I-deal ko na lang siya, ganyan. Hindi ko nalang papansin ito. Hanggang sa after suture removal, parang okay na siya. 7 days ka lang naman magtitiis at most ng discomfort na yun eh. Kasi after suture removal, okay na siya. Magaan na yung pakiramdam niya. Basta, sundin mo lang kung ano yung dapat sundin. Yun na yun. Worth it ba? Yes. May regret ba ako? Wala. I-recommend ko ba yung doktor tsaka yung clinic? Absolutely yes. Kasi sa lahat ng mga doktor and clinic na na-research ko, si Doc King kasi yung may expertise sa sa ALAR. As in, most of the reviews na nakikita ko sa kanya, parang kala mo may magic siyang ginagawa kapag nagbabawas siya ng ALAR sa ilong talaga. Tapos ako, hindi ko din naman ma-imagine na ganito yung magiging itsura ng ilong ko after 1 year. Ang dami ko pa mga nakikitang ganong testament ba? Tama ba? Testament? Sentiment yata. Basta ang dami ko nakikitang mga review from Doc King na mas nag-convince sa akin to consider him more than anybody else. Hindi ko lang siguro mako-commend yung medyo mabagal nilang responses sa inquiries. Pero gets naman yun eh. Kasi hindi naman sila corporation, hindi naman sila company na may customer service team na mag-a-attend sa inquiry natin bawat minuto. Isa lang talaga sa suggest ko kapag gusto niyo talaga si Doc King is to have more patience. Kasi nga, patience is virtue.
Dumako na tayo sa advice ko para sa mga gustong i-consider ang alarplasty or rhinoplasty kay Doc King or sa kahit anong clinic man. Una, ano ba yung mga dapat i-prepare before surgery? So ako, nag-search ako sa mga support groups, tapos nanonood ako sa TikTok, sa YouTube, ng mga kung ano yung mga naging preparation nila. As in thorough talaga siya kasi para sa akin, yung pag-undergo ng rhinoplasty or kahit anong procedure, it takes time. Kasi yung akin, it wasn't an overnight choice na parang nagising ako, sabi ko, gusto ko na magpa-alarplasty. Di man ganun na naging sitwasyon ko. So, kumbaga, 1 month ako nag-research talaga. 1 month akong nangulit sa mga kaibigan ko, send sa kanila ng mga pictures ng mga gawa ng iba't ibang doktor. Sabi ko, ano dito yung sa tingin nyo mas maganda para sa sarili ko? Ganun yung mga pinagagawa ko. Tapos sila naman, respond naman sila, ganyan. It takes time. It takes a lot of time and preparation to consider a clinic and a surgeon. Kaya, bago kayo mag-prepare sa surgery, i-prepare nyo muna yung mga kailangang information. Kapag nakabili ka na ng clinic, ano yung mga kailangan mong i-prepare before the surgery? So, ilalagay ko na lang dito, somewhere. Ayan. Kasi nilista ko yan Nilista ko yung mga kailangan, yung mga vitamin C, pineapple juice, para daw hindi madugo masyado yung operation, ganyan. Yung sa akin kasi hindi naman siya naging masyadong madugo Kasi nga, feeling ko mas nakatulong yung pag-inom ko ng pineapple juice. Kaya hindi siya naging madugo. Nararamdaman ko from time to time nagpupunas. Kasi syempre, may tatagas pa rin naman dugo dyan kahit na anong gawin mo kasi ginupit-gupit yan. Talagang may dugo yan. Kaya ang isa-suggest ko, uminom kayo ng maraming pineapple juice kung hindi kayo acidic sa pineapple. Uminom kayo ng pineapple juice saka mag-take kayo ng vitamin C everyday para hindi masyado madugo and hindi masyado mag-swell yung mga mukha ninyo. Yun. After post-op kasi mahirap siyang linisan kasi matutuyo yung dugo dyan tapos hindi mo alam yung gagawin mo. So, para hindi ka ma-overwhelm, kalmahan mo. I-prepare mo yung mga kailangan gamitin such as yung Q-tips, micellar water, saline solution, yung mga panglinis na bagay. Huwag kang yung agua oxinada, huwag kang gagamit ng yung mga ganong hydrogen peroxide, yung mga ganon. Gusto mo masunog yung ilong mo, o gawin mo yun. Gusto mo mag-scar yung ilong mo, o gawin mo yun. Pero kung gusto mong okay yung healing ng ilong mo, gawin mo yung ginawa. So, namili ako ng saline solution, yun yung pinanglinis ko. Namili ako ng 2. Ano na yun, good for 1 week na yun. Pero kasi may span ang saline solution. Lifespan ang saline solution kapag nabuksan mo di ba? Hindi ko sure. Wala naman ako sa medical field. Pero cotton pads also, tsaka Q-tip. Kasi Q-tip sa mga surrounding. Pero mahirap maglinis ng nasa paligid ng ilong kapag matigas siya. So, ang tip ko sa inyo ay babaran yung cotton pad ng saline solution, itapal nyo sa ilong nyo na may sugat, baban nyo for at least 2 to 3 minutes, saka nyo linisan. Kasi yung mga ganon, yung mga scab, tama ba? Yung mga scab, mas mabilis mo siyang matatanggal. Kesa yung papersahin mo yung Q-tip na linisin ng ganon at mas prone pa yun sa scarring. Sinasabi ko sa inyo. So, yun ang gawin nyo. Okay, ano ba yung mga in-avoid ko para makatulong sa healing ng mas mabilis? To be honest, wala namang binawal si Doc na pagkain. Kahit kumain ka ng malansa dyan, okay lang. Sadyang maarte lang talaga ako kasi 1 week, hindi ko talaga nabubuka yung bunganga ko ng malaki. So, Ano ako kakain ng mga manok-manok, mga baboy-baboy, diba? So, gusto ko nang istrohin yung lugaw kung pwede lang. Pero hindi naman ako ganun sobrang arte. Kaya, kutsara-kutsara pa din naman. Mga soup lang. Mushroom soup, ganyan. Lugaw. O kaya, wag na kumain. Pero, yun lang. Mag-neck pillow ka pag matutulog ka. Lalo kung malikot ka matulog. Kita nyo naman yung picture ko, di ba? Parang ang eksena ko doon. okay na? Di ko dadalawin na ulo ko. And also, helpful tip, for me parang during the first week, lagi ko nilalagyan ng gauze pad yung ilong ko. Kasi nadala na ako na nung unang araw na hindi ko siya nalagyan dahil hindi pa ako nakakabili. Na-scratch ko yata siya habang natutulog. Kaya parang nagising ako na dugo siya ng dugo. So, napaisip ako, sabi ko, ba't kaya dugo siya ng dugo? Siguro, normal ba to? Napa-overthink ako slight. Sabi ko, normal ba yung dugo ng dugo? So, ginawa ko na lang. Pinera ko na lang ng tissue. Nakita ko yung kamay ko na may dugo. Sabi ko, nahawakan ko to habang natutulog ako. Syempre, hindi mo naman hindi mo naman na-control yun habang natutulog ka. Alam nga naman may magbabantay ko sa'yo na kapag may movement yung kamay mo, ibababang ganon. Para ma-prevent lang yung extra sugat, kaya sa makamot mo siya dahil alam kong makatingayan, mag-gauze pad kayo, takpan nyo yung side ng ilong. Huwag yung butas naman, yung gilid lang ng ilong para in case na mahawakan mo siya, hindi mo mai-scratch ng kuko mo. Baka magkaroon pa ng infection yan sa dumi. Kasabay nun, yung mga dapat mong iwasan ay yung pag-change din ng mindset mo. Huwag ka masyadong tingin sa salamin para tignan yung progress ng ilong mo kasi araw-araw may changes yan. Hindi ko talaga tinitignan yung sarili ko from time to time na parang magaling, parang gano'n. Syempre, hindi naman gagaling agad yan, di ba? Binabalaan ko na kayo na it really takes time and patience to see visible progress.
As in, sinabihan ako ni Doc na makikita mo yung desirable na itsura niyan, 6 months. 6 months to 1 year. So isip-isip ko nun, tagal naman nun, Doc. Pero syempre, mabilis lang naman lumipas. Tingnan mo nga, nakaupo ako ngayon dito, pinag-uusapan natin to 1 year after my operation. So parang be patient. Be extra patient. So, yeah, masyado na ako maraming nasabi, but this is my nose 1 year later, and I'm extremely happy. Kaya, if you're considering alarplasty, I hope na nakatulong yung video na to to set realistic expectations. My journey may look different from yours if ever na i-consider nyo mag-alarplasty, but please guys, just be patient and trust the healing process. Healing takes time, pero isipin nyo na lang na every week, mas lumalapit kayo sa panibagong version ng sarili ninyo na nilulook forward nyo nang matagal na. Be kinder to yourself during the healing stage kasi andyan yung mapapaisip ka na tama ba yung naging decision ko, ganyan. Kasi parang wala naman nagbago sa itsura. Yung mga ganong thought, your confidence will grow with you as you heal. Lahat naman tayo, dito we're all like a work in progress. And this journey was part of mine. I hope nakatulong ako sa pagbibigay sa inyo ng realistic experience. Kung nakaabot ka man sa part na to ng vid, thank you for staying all throughout. And yeah, see you on my next video.